Sawala ng ating CCN FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Good afternoon. This is live broadcast from CCN News, the Filipino Buyos Channel. Salamat sa inyong mga kaibigan nga kayo ay naka-tune up dito sa ating channel, dito sa CCN News, the Filipino Buyos Channel 83. At ito ngayon ay ang ating programa muli, ang pagbalik ng inyong host, ang inyong lingkod na si Kuya ng Bayan, Kuya Armand, or Pastor Armand. Pwedeng kuya at pwedeng pastor, ano? So, araw ng Lunes ngayon, Petsa 21 ng July, ano? At namaramdaman ninyo ngayon na medyo masungit ang ating kapanahunan. Ramdam na natin yun, Luzon, Visayas, Mindanao at hindi lang sa atin, ano? Maging sa ibang bansa ay ganito ang ating kapanahonan ngayon dahil ito yung mga pahiwatig sa atin. Ang sabi ko nga sa inyo ay nasa kawakasan na po ang ating kapanahonan. Kaya ito po yung ating pag-usapan mamaya-maya lamang at mayroon lang po ako ditong pagbati sa lahat ng ating mga listeners, lalo na yung mga CCN patrollers natin dyan sa Montalban. Sila si Josephine, sila si Vicky at Adelite at si Pastora. Magandang hapon sa inyo dyan, sa inyong pagkikinig. At sa lahat ng mga kaibigan natin nandyan, yung aking mga kaibigan dyan sa lugar ng Robinson. At mamaya kita-kits tayo dyan, kaibigan ko, mga pastor dyan, sila Willie Torlao at ang kanyang mga kasamahan, si Nats. At marami tayong mga natatalakay dyan kapag nandyan tayo sa ating hangout dyan sa second floor ng Robinson, Fairview. Salamat sa inyo, kapatid, kaibigan, Willie. At kahapon ay naimbita ako sa kapatid niya, yung kanyang kuya na nagdiriwang ng kanyang karawan. Kaya ako ay nagkapaghandog din ng inspirational na awitin kahapon yun. At hindi ko na tinanong kung ilang taon dahil bawal na sa kanya kung tanungin siya, pero senior na siya, kagaya ko. At binabati ko yung ating mga kaibigan, no? Sila si Magno Families, ano? Ate Saida, musta kayo dyan? Ronil at ating mga kaibigan dyan, sila Romano at si Franklin. Salamat sa inyo na umaalalay kayo sa ating gampanin. Napaghalaga yon sa atin. At ako ay natutuwa sa ating ginaganap ngayon nga tuloy-tuloy lang tayo dahil nasa programa po tayo, ang Aral ng Katanghaliang Tapat. At ang Delgado family, sila Sunny Boy, Brother Sunny, yung ating yung Aba Bisayon Manpower Agency. At nawa ito ay patuloy magtatagumpay kayo sa inyong layunin at adhikain na sa puso ninyo ang pagtulong, ano? Sister Virgie, Sister Christy, at ganun din ang aking kaibigang Bishop Jimmy Degenion. At pagbati ko sa inyong lahat, ano? Mga kaibigan natin
At ganoon din sa bayan ng Ormoc kung saan ako nanggagaling. Binabati ko ang aking dakilang inay. Kumusta ka, nanay? Aring. Ang palayon niya, Aring Alejandra yun eh. At sa aking mga kapatid, sila si Jaime, Nene, Inday Emelda, ganon din si Big Big. At limang kaming magkakapatid. Ako yung panganay. Si Kuya Luloy ninyo ito nga nagsasalita. At narito po ko sa programa at nagla-live telecast ako dito sa CC News, The Filipino Views Channel, number 83. Marami na ngayong kaganapan, lalo na ngayon sa huling kapanahunan. Ako ay nagsasamari total nung mga nakaraan dahil nga sa nakakabahala na ang ating kapanahunan. Nakikita ninyo ang sunod-sunod na ang kalamidad, ang bagyo, at hindi lang dito sa ating lugar, maging sa ibang kapuluan, maging ibang bansa ay talagang naganap na ngayon yung tinatawag na ang nakasulat sa Book of Revelation, sa pahayag, ang pagbuhos ng ikapitong mangkok ng puot, galit ng Diyos. Sapagkat tayo ay nasa huling kapanahonan, mid-tribulations na po tayo, kawakasan, end of times na ngayon. Kaya medyo kailangan natin mga ingat dahil naniningil na kaya ang ating kalikasan. Alam ba ninyo na ang kalikasan ay 4 na elemento yan, kaya tayo nabubuhay sa mundong ito. Ano yun? 4 na elemento, ang hangin, ang apoy, ang lupa at ang tubig. Ikaw yun eh. Elemento mo yan, kaya ikay nagiging tao. Hindi ka pwedeng mabubuhay sa mundong ito kung wala yung 4 na elements. Kaya ingatan natin ang ating kabundukan, mga kagubatan, sapa. Mahalin natin tulad ng ating pagmamahal sa ating sarili. Mahalaga yon nga magkaroon tayo ng tinatawag na self-discipline. Ang pagdisiplina kasi nagmumula yan sa atin. Di ba, kaibigan? Sunny Boy? Kinatutuwa lang ako kay Sunny Boy, very supportive yan, lalo na mga Delgado family, no? Kasama ko kayo sa Gampanin at maraming salamat sa inyo at naway pagpalain kayo ng ating may kapal ng inyong agency, ang Aba Visayon Manpower Agency, ay ito'y patuloy na lalago sa inyong pagsisikap mag-asawa. At sino pa ba ang aking sa dami ng aking mga kaibigan at mga kakilala, hindi naman pwede na isa-isahin ko kayo. So, pagbati ko sa inyo, mga pare, mga parigoy, mga bro, mga kaibigan, kapatid, mga kapasturan. At ito na, nagla-live muli ako dito sa ating programa. Ang pamagat ng ating programa ay ang pagbalik tanaw ng ating salinlahi. Dahil maliwanag naman yung sinasabi ni Rizal, ano yung kanyang mapamusong salita? Ang sino mang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, malabo na makarating sa kanyang paroroonan. Yan yung mapamusong salita ni Dr. Jose Rizal. Kaya ako ay nagsisikap na ipaalam sa inyo kung ano ang pasimula. Kung ako lamang ay inyong lubos nga maunawaan at mapakinggan, ang mundo ay napakatanda na. Matandang-matanda na ang mundo. Marami tayong ebidensya, marami tayong mga patunay riyan. Ngunit kung ang Biblia naman ang ating pagbasihan, mukhang 6,000 years pa lang. Pero kung ang iba, lalo na yung Book of Enoch, Book of Abraham, at yung mga Sumerian book, Sumerian tablet, alam ba rin yung matanda na ang mundo? Matanda na ito. Ganito yan ang para, medyo bigyan ko lang kayo ng point of view. Sa panahon kasi noong Amapula, sa pasimula, espiritu ito nga nagniningas parang sulo sa panahon ng Amapula. Tandaan ninyo Amapula. At maraming panahon muna ang naganap doon.
Pagkalipas ng Amapula, sumunod naman yung tinatawag na Amasula. So, ang from Amapula going to Amasula, nagdahanda na siya Sula, no? Sula means solar, liwanag. Danda na mayroon ng nabubuong liwanag. Mga espiritu pa itong aking sinasabi sa inyo. At nagkaroon naman sa pangatlong pagkakataon, lumipas ang panahon, libo-libong taon, naganap naman yung tinatawag na ang Animal Kingdom, Animasula. Pangatlo na tayo. So, ang Animasula, kaya nga mayroong Amazon River, Animasula, Amazon River, no? Amasula, Animasula, pang-apat, yun yung tinatawag na Amorsula. Sa panahon ng Amorsula, ito yung dahan-dahan ng amor, no? Yung dahan-dahan ng mayroon ng pag-ibig, dahan-dahan nga pumapasok sa mundo. Okay? Pagkatapos nung Amorsula, dumating naman yung tinatawag na Animal Kingdom, Solamon, dumating ang Solamon, liwanag ng buwan, mayroong mga star. Sa panahon ng Solamon, yan, ang pangalan ni Kristo noon, hindi pa naman Kristo ang kanyang kapangalan, ay pangalan noon siya ay si Ambusulo. Yes. Kaya nga siya yung tinatawag na Star of David. Ang kanyang aral ay nasa madaling araw. Ibig sabihin ay hindi pa ganap. Hindi pa ganap dahil siya ay pinanganak ng madaling araw. Bigyan natin ng oras, maaaring alas 2, alas 3 ng madaling araw yon. Sa panahon ng Solamon yun. At sa ating panahon ngayon, ito na yung tinatawag na ang tawag nito ay Sula. Ibig sabihin ay Scriptura Sula na tayo ngayon, na panahon na tayo ng tinatawag na Hemosula. Ano ba yung hemo? Hemoglobin. Ito yung dugo, ano? Ang hemoglobin ay sa ating katawan, ano? Buhay at dugo na yan ang kaya nga ang tinatawag na Amasula. Yung tinatawag na Hemosula. Maraming kapanahunan ang nakalipas bago nabuo ang kwento ng mundo. Yan yun po ang pagkasunod-sunod sa panahon. Ngayon, kung titignan natin ang Bible, ay ito po yung magmula sa kadiliman at hinubog ang kabuuan ng mundo. Pero hindi ganon. Sa akin, lalo na ngayon ay ang naghayag sa akin yung mga espiritu, ang divine counsel. Doon po kasi ako bumabatay sa kanila. Kung siyo ng divine counsel, matatanda yan. Mga espiritu yan nga nagkakaroon ako ng access sa kanila. Nagkaroon kami ng pag-uusap ng counsel at bilang tagapaghayag nila ay narito ako sa inyong harapan para ibigay kung ano ang kanilang mensahe nga nais nilang ipaparating sa mundong ibabaw na ito. Dimensional na po tayo. Itong ating kinaroroonan, itong surface natin, ito yung first dimensions ng mga tao. Mayroon second, third, fourth, fifth, hanggang sa from multitude to latitude na tayo. Pataas ng pataas yan. Mayroon kasi diyan, mayroon yang mga territorial ang bawat lugar, no? May teritoryo sa palalim at teritoryo ng karagatan, kabundukan. Mayroong mga elemento na mayroong ganap dyan na iniingatan nila yon. Ang mga espiritu kagaya ng mga engkantada. Okay? Mga ermitanyo. Mga kadiwatahan. Kaya mahirap ito basta na lang
uunawaan ninyo sapagkat ay nasa normal ang inyong kaisipan. Pero kapag kayo ay nag-aral na sa tinatawag na paranorm, from normal to paranormal, above normal na yon ang ninyo, above normal. Mayroon na kayong access dyan. Pwede na kayong mag-aaral. Multi-dimensional territorial spirit na kasi ang aking natutunan, sa tulong ito ng mga taga-divine council. Kaya maraming mga habilin sa akin, lalo na ngayon na sa kawakasan na po tayo, at ang ina ng kalikasan ay narito na. Sino yon ang aking binabanggit, ina ng kalikasan, na siya ang may hawak ng kapangyarihan ng 4 na elements: ang hangin, ang tubig, ang apoy, at ang lupa. Kaya nga, kinakanta ko sa inyo yung lupa at saka yung mahiwaga, dahil napakahiwaga nga naman ang buhay natin dito. Tayo yung laman na espiritu ang nagpapakilos sa laman. Parang seal lang tayo, parang umang na tinatahanan tayo ng espiritu. Alam mo, ang kasalanan na hindi naman sa laman to, sa espiritu nga nanahan sa atin. Niwala ba kayo? Ang ating katawan ay biktima ito at inosente kaya itong ating katawan. Ngunit kapag ka nananahan na sa iyo ang espiritu, alam mo kasing bata, ganito yan, ulitin ko ulit sa inyo, kapag ay nasimbol na ang bata, mabubuhay yan sa loob ng sinapupunan ng thy womb of thy mother. Paano yon? Init yon ng katawan. Kapag ka ang tao ay nagniniigan na sila, ang lalaki at babae, ay di, ano nangyari? Nagiging bata. Nabubuo yan sa sinapupunan. Asimbliya itong sinapupunan ng thy womb of thy mother. Okay? Pagtatalik. Napan ninyo, practical lang ako magpapahayag sa iyo. Ayaw ko na yung may kaipokrituhan sapagkat ang mundong ito ay, ano ba yun? Yung 6 life and happiness lang. Ik-ikan lang kaya ang mundong ito. Ngayon ang tanong, may banal ba rito? Walang banal dito. Walang banal dito. Banal-banalan lang tayo lahat dito. Ngunit may mga paraan dyan. Dito hindi naman kailangan natin magpakabanal Kaipokrituhan ang sabihing banal. Buti pa yung kanta, mayroon pang sinabi ko sa inyo, yung banal na aso at santong kabayo. Ganon ang buhay natin dito sa mundo. Ano lang tayo rito, yung tinatawag na and then yung tatlong yung sikta, kulto at relihiyon. Ito yung bumabalot sa ating pang-uunawa, yung sikta, kulto at mga relihiyon. Ang dami kayong relihiyon natin dito sa mundo. Dito lang sa Pilipinas ay naparaming mga nakarehistro na mga relihiyon. Mas marami ang relihiyon kaysa barangay, kaya sorbe ninyo yan. Kaya, paano na lang? At ang mga pastor at ang mga ngaral ay sinisikap nila na biyaheng langit. Kapag tinatanggap mo si Kristo, Panginoon at tagapagligtas, papunta ka ng langit. Turo ni Pablo yan Si Kristo ay tagapamagitan yan sa Ama. Kaya lang gusto kong i-establish sa inyo sino yung Ama. Dalawang kasi ang Ama. Ang Ama ng kalupaan at ang Ama ng kalangitan. Mamaya ibabahagi ko sa inyo yan para detalyado sa inyo. Parang ako ay paulit-ulit, hindi ako makamove on dito sa aking sinimulan sapagkat ako ay nagbigay sa inyo ng summary total para maiintindihan ninyo kung paano nagsimula, nakapasok ang kasalanan sa mundong ibabaw na ito. Okay, tandaan ninyo kung saan tayo tatalakay natin yan, yung paano nagsisimula pagpasok sa kasalanan sa sansinukob na ito. Tayo muna ay magpapakilala sa ating himpilan at mamaya-maya babalikan natin ang ating talakayan. Maraming salamat. Thank you.
Okay, muli, si Kuya Arman dito. Balikan natin ang ating nabanggit kanina. No? Paano nakapasok ang kasalanan sa mundong ibabaw na ito? Di ba sabi ko sa iyo, ang dahilan yung nailabas sa Eden? Sino yun? Si Eva, ang ating inahan ng sansinukob ng buong sangkatauhan. Yan tawag noon ay Mother Earth. Si Eva walang kamatayan yan. Ang kanyang espiritu ay sumasalin yan sa bawat kapanahunan. Sa panahon ni Eva, wala siyang naitala na kamatayan. Si Adam, mayroon na 930 ang itinagal ni Adam sa mundong ito. Ngunit ang kanyang espiritu ay patuloy pa rin. Sapagkat ang espiritu walang kamatayan yan. So, si Eva ay nakalabas doon sa Eden. Sanhi ng pagkatukso ay ang naibaba. Mayroon kasing nagbaba, no? Ulitin ko sa inyo, mayroong kapangyarihan o Diyos ng kataas-taasan. Creator yon. Ang naibaba ay creations niya yon. Nakahanda na ang mundo sa panahon na yan. Sa panahon ng Amapula. Okay. Naihanda na kasi ang mundong ito. Nakababa yung buses, espiritu na tumukso sa ating inahan. Yun yung unang pakikipag-niigan ng espiritu. E di nabuo tayong tao. Ano nangyari? Go to the world and multiply. Dumami na tayo. Yun ang dahilan. Kasalanan. Kaya lumaganap ang kasalanan sa sansinukob. Kaya minana natin yon. Kaya tanggapin man ninyo o hindi, ang nagro-roll sa mundong ibabaw na ito, tatay natin yon. Pangit nga lang ang kanyang pangalan. Ang sa kanya lang naman ay respetuhin mo ang tatay natin sa sangkalupaan. Bakit? Kapatid, kaibigan, may init ang iyong katawan. Mayroong kang nasa. Hindi ka naman machete na hindi ka tinatayuan. Nasa, yan ang ibig sabihin. Nag-aalab ang iyating nasa sa katawan. Kaya tayo ay nakikipagtalika, nakikipagtalik, babae man o lalaki, ay di, nabuo, naasimbol ang sangkatauhan, thy womb of thy mother. Nakuha ninyo? Dalawang Diyos yan. Yung Diyos nga naglaglag at ang Diyos dito nga naibaba. Maliwanag yon. Kaya dalawang Diyos. At ang Diyos sa taas, may pangalan yon. Triple Y ang kaniyang password, sacred name yun eh. Hindi pa yung buo. Basta mayroon siyang abbreviation, Triple Y. Yung mga nababasa natin sa Bible, dito lang ganap yan. Kanila nga itong mundo. Kanila ito. Sa naibaba. Mayroon siyang pangalan, iba't iba, sa bawat kapanahunan. Di ba siya, sinasabi niya, I am a jealous God. Ako isang seloso na Diyos. Totoo naman talaga eh. Siya rin nagsabi, go to the world and multiply. Dito kayo ngayon mauunawaan na ang nagsalita lang noon, hindi kaya yung Diyos ng kataas-taasan. Overseer lang yun. Nakadungaw lang yan dito. Tinitignan lang yung ano yung ganap ng kanyang inilaglag dito. Nakuha ninyo? Dalawa ang Diyos. Ang Diyos, ang amahan natin sa mundong ito, nga siya. Ang sabi ko nga sa iyo, naglako ng itlog at hotdog. Unang nabiktima ang lola. Si Eva. Ang ina ng sangkatauhan. Kaya dumamin tao. Dugtong-dugtong lang ang pusod natin, kaibigan. Para sa inyong kalaman. Dugtong-dugtong lang lamang yan. Okay? Kaya alam ng ating lola yan. Sino yung lolang binabanggit ko? Si Ala Hemosula. The Queen of the South raised up like a wisdom of King Solomon. Siya yung magwi-witness sa huling kapanahonan. Kaya sa huling kapanahonan, manaig na ang kababaihan sa mga kalalakihan. Siya ang dapat mayroong korona. Alam mo yung corona, titulo yan sa mga kababaihan. Corona nga eh. Corona.
Pag lalaki, korono. Doon naman tayo mali yun. Para bang awkward kapag tinatawag nating corona. Pero ang titulong corona sa babae yan. Kaya dito, maitatag dito yung Queendom. Queendom of the South. Dito sa Katimugan. Queen Sheba yun. Kaya magbabago, dandan ito magta-transform ang ating bayan. Kaya ako nga pala, nanawagan ako sa 110 tribes. Kasama na yung 12 tribes ni Jacob, 110 tribes sapagkat ibabalik na natin yung tinatawag na customary Kalanchaw Code nung panahon na yan na hinawakan pa ito ng ating hari ditong una. Alam ba ninyo na may hari na tayo dito, si King Bernardo del Carpio? Nasaan si King Bernardo? Huy! At ba nasa dokumento kayan si King Bernardo? At mayroon siyang patunay, yung Montalban, kaya mahal ko ng mga taga Montalbanon. Kaya mayroon siyang, ginagawa na lang kasi siyang alamat. Nag-exist yan noon. Pinangunahan niya ang bayang ito. Kaya ang tawag noong panahon na yan, Maharlika. Wow, Maharlika. Ano ibig sabihin? Mga mahal nga nilikha. Kaya lang, nung pinasok na tayo ng mga dayuhan dito, wala na. Nabihag tayo. Dinalhan ba naman tayo ng katuruan nga nanggagaling sa Western? Malupit ang kanilang pananakop dito. Dala nilang Biblia, espada at ang kanyon. Saan ka pa? Kapag hindi ka mapasunod sa kanila, yung tinatawag na, kung hindi ka madadala sa tinatawag na, santong dasalan, paspasan ka ngayon dadalihin. Yan ang mga ginagawa. Kaya ang reliyon dito, majority, 85%, Iglesia Romana Katolika. Dahil may puwersahan yan nga nagaganap. Kaya pasalin-salin na lang yan. Ganon. 15% ay pinaghati-hatian na lang yan ang mga iba't ibang mga religious organizations, religious group. So ako ngayon ay naghahayag ngayon sa mga nakaraan. Kaya ang aking programa ay ang pagbalik-tanaw ng ating salinlay. Nawa kaibigan, maunawaan ninyo ito. At kung kapag ito ay naunawaan ninyo, please, paki-share ninyo sa mga kaibigan natin para maintindihan ang ating nakaraan. Dahil malabo tayong makarating kapag hindi tayo lumingon muna sa ating nakaraan. At pinag-usapan na rin natin ito, ano ba ang kaligtasan nga dala ng mga dayuhan? Gusto niyo malaman? Kapatid, kaibigan, kung ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng Ama, Anak at Espiritu, hindi mabubuo ang sagrada na pamilya kung wala ang iyong inahan. Paano na ngayon yan? Ibig mo sabihin, ang kaligtasan sa tatlo lang. Kumplituhin mo, kaibigan. Ang Ama, ang Ina, at ang Espiritu. 4 yan na kailangan mabuo ang pinakasagrada na yan. At wag naman ninyong ambisyonin ang langit kaagad. Hindi ganon ang katuruan. Ituro natin ang tamang paraan at daan. Saan ba paroroon ang tao? Kaya nga, dadaan muna tayo sa isang lugar, sa tinatawag na paraiso ng Eden. Kapag ka nag-detach na ang iyong katawan at espiritu. Tama? Kapag ka nag-detach na yan, ganito yan kasi ang nature niyan. Kapag ka nag-detach na yan, at kapag ka ito ay tinatawag na mag-hallucinate na ang tao, yung bang nag-agaw buhay ng iyong sarili, andiyan na sila, sumusundo na sa akin. Totoo yun. Pupunta ka sa dimensions ng mga patay, mga kalululuhan mo, punta ka talaga roon. Yan ang tribo. Babalik ka sa tribo ng iyong mga kamag-anakan. Kung kayo ay mag-asawa, hindi po kayo pwedeng magsama. Hiwalay ang tribo nila ng asawa mo at doon babalik. Hindi kayo magsama doon. Habang kayo nabubuhay sa mundong ito, ay nagsasama kayo. Nakuha ninyo, yung ganun lang ang usapan na yun. Kaya para medyo maiunawaan ninyo yan. Kaya sinasabi ng mga ibang mga Christian na sa bosom of Abraham. Isang dakong lugar yan ang tinatawag sa mga yung tinatawag Katoliko ay purgatory, ang termino nila. Isang lugar yan, kaibigan. Lugar ng mga espiritu, mga kaluluwa.
Doon ka na, standby ka doon. At mag-antay ka ng order. Kung ano ang susunod mong gaganapin. Dahil ang Espiritu pabalik-balik lang naman yan. Ngayon, ang kaligtasan, para maunawaan ninyo yan, unang-una, hindi ka nga po pwede na mag-shortcut papuntang langit. Wala namang usapang ganun kaagad na Halimbawa, may presidente tayo dito. Hindi naman tayo pwedeng dumirekta sa presidente natin. May protocol yan, may constitutions yan. Paano pa kaya ang langit? Hindi ganun. Okay? Ganito yan. Mayroon kasing tinatawag na turnover, no? Turnover of power sa huling kapanahunan. Lalo na ngayon, mananaig na ang kababaihan sa huling kapanahunan. Marami kayang mga babae ngayon. Kaya ang power ng babae ay mananaig na ngayon. Hindi naman ibig sabihin na under desire po tayo, no? Kaya lang, sa ratio ngayon ay marami na ang mga kababaihan. Halos 4 isang lalaki. 3 isa, parang ganun. Kaya matutupad yung nakalagay sa Isaiah chapter 2, if I'm not mistaken, pagdating ng araw, 7 babae ang mag-aagawan sa isang lalaki. Bakit? Kukunti na lang ang mga kalalakihan, marami ang mga amason, mga kababaihan. So paano na lang ngayon? Matutupad naman yun nandyan sa Isaiah. So relax lang kayo, mga mahilig kong mga kaibigan. Darating ang araw, 7, pero matagal pa yon. Isa-isa lang muna. Dito kasi ay mayroong batas na kasing iiral dito. Ang paghiwalay ng mag-asawa ipapatupad yon. Magkakaroon kasi na tinatawag na foreclosure procedures. Kapag hindi na kayo magkakaintindihan, pwede ka mag-asawa muli ng iba. Pero kung sabihin doble-doble, hindi pa pwede ngayon yan. Isa lang ang ating pag-usapan. Pagdating ng panahon na lang yung 7, bagamat nakalagay sa Isaiah yan. Matagal pa yon. Okay, pero magaganap kaya yon. Nakakabahala minsan ang ating kapanahonan ngayon dahil nga sa mga kalamidad, parang sabihin ko sa iyo. Tapos ang turo pa natin medyo windang. Hindi kasi tayo pwedeng didirekta sa langit Kung saan nakalabas ang ating inahan, doon ka rin babalik mo na. Babalikan mo na doon sa paraiso kapag ikay kwalipikado na. Kapag ikay nakasumpong sa aral ng hiwaga. Ano ba ito? Ano ba itong hiwaga na ating pinag-aralan? Kung ang himala at talinghaga na aral ni Kristo ay nasa hiwaga na po tayo, the light known wisdom. Kung si Kristo ay pinanganak ng madaling araw, ang aral ngayon, dalan-dalan niyang aral na yan, pagdating ng araw, ito na yung aral ng katanghaliang tapat. Ito na yung Scriptura Sola. Papasok na tayo sa tinatawag na Third Covenant. Pangatlong tipan. Ito yung Scriptura Sola. Kaya, ang Bible, magiging ano na lang ito, referensya na lang ito. Magaganap yon, kaibigan. Nawala ng, alam ba ninyo, basahin natin, gusto ninyo basahin natin ang Hebreo chapter 8. Okay, meron naman ako ditong referensya, sa may Bible naman tayo dito. Titignan natin kung ano ba ang kalagayan dito sa Book of Hebreo, no? Meron ako ditong titignan mo na sa Hebreo chapter 8. Pakinggan ninyo to sa huling araw. Ito na ngayon. Ganitong gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ang isa't isa. Hindi na kailangan turuan ang isa't isa. Wala na mga pastor. Hindi na kailangan turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, take note,
Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa niya ang una at ang pangalawa. Ang una, referensya na nga lang yan. At anumang pinawalang bisa at naluluma ay malapit ng mawawala. Hindi naman tuluyang mawawala yan. Nandyan lang. Papasok na kasi tayo sa tinatawag na third covenant. Yun tinatawag na Scriptura Sola. Queen Mother. Utos, ano na ito panahon na ng ating inahan. Muli niyang papasusuhin ang buong sansinukob. Kaya kailangan natin lumingon sa ating pinanggalingan. Ang kayamanan ay narito lang. Ito yung tinatawag na source of origin, ang bayang ito. Di ba sinasabi ko na sa inyo, ang bayang ito ay parang mangkok yan. Nandito ang mga minerals. Ginto, platinum, uranium, palladium, at lahat ng mga minerals nandito yan. Kung unawain natin, yung mga nandyan sa ibang lugar ay mga sanga-sanga na lang yun. Pagdating ng araw, ito na yung tinatawag na magiging lighthouse ang ating bansa. Kaya nga, ang tawag sa atin ng tinitirhan ngayon ng presidente, Malacanang. Ano yung kadugtong palas? Malacanang Palace. Sino ngayon ang nakatira ngayon dyan? Di ba palasyo ng hari yan? Kasi Malacanang Palace dapat. Nag-isip ba kayo? Presidente yung nandyan. Ayos lang yan dyan, presidente, sapagkat hindi pa naman talaga dandahan pa naman nagtatransform ang ating bayan. Babalik tayo sa tinatawag na kaharian. Kaharian. Kung papaano noon pinangasiwaan ni King Bernardo del Carpio ang bayang ito, muling magaganap muli ito. At ang pangalan ng ating bayan ay sabihin ko na sa inyo, ito'y darating, Kingdom of Maharlika, the land of Ophir, the great Lemurian Empire. Lemuria po tayo. Okay? Lemurian Empire po tayo. Kaya ang lahat ng mga naipautang ni Marcos sa panahon na yon, 209 na bansa, ay magtulong-tulong yan dito. Dahil magtutulong-tulong yan dito para ayusin ang bayang ito. Magiging lighthouse kasi ito ng mundo, parula ng mundo. Kaya lang, lilingon ka muna doon sa nakaraan. Kaya nga ang aral mo na ang ating baguhin. Aral ng katanghaliang tapat. Kapag hari na ang mga ngasiwa, wala nang relihiyon dyan. Sapagkat hari na nga ang mga ngasiwa mayroon na siyang batas na ipapairal dyan. Kaya lang naman tayo nagkakagulo-gulo ngayon. Hindi tayo nagkakasundo-sundo. Sapagkat iba-iba ang ating relihiyon ang pagdating ni Kristo sa huling kapanahonan, gusto nyo malaman? Hindi na kaya pagkakasundo. Mababasa natin yan sa Mateo. Paano ninyo ngayon ipapangatwiran? Mamaya yan, sasabihin ko sa inyo yan. So, ina na kasi ang mga ngasiwa ngayon. Si Allah Himosula na. Allah Himosula. The Queen of the South raised up like a wisdom of King Solomon. Salamat sa iyo, Inang. At lagi naman tayo nagtitipan dyan sa konsiho. Kaya ito ngayon ay sinisikap ng pumo na ipahayag na ito. Kaya yun po ang magiging rules ng ating lula, ng ating ina. Ang Scriptura Sola ay mailabas na yan at magkakaroon tayo ng formal na reklamo sa kanila kung paano tayo ginuyo ng mga dayuhan sa panahon na yon. Malupit ang ginagawa nila sa atin. Grabe. Ay, nako. Sobra. Ginagawa tayong mangmang. Oo, nung panahon ng Highlander time, maka-billion times, matagal yung panahon na yon. Ang ating mga kanununuan noon kapag sila ay nagbo-worship sa alam nilang paraan, nagsisiga kaya ng kahoy yan. Nagsisiga sila ng kahoy, tanghalin tapat yon. Tawag nila bathala, mga anito. Panahon yan, mga anito. Yan ang kaugalian nila. Nirespeto natin ang mga ganyang Ang Biblia, wala akong kontra dyan. Mali lang ang paraan ng pag-i-introduce. Pwersahan ba? Ang Biblia ito ay isang pintuan
portal, lagusan, pinakilala na mayroon tayong Diyos na dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sabi sa akin, Pastor, o Kuya, paano ba natin malalaman yung Espiritu at katotohanan? Simple lang yan. Hindi man natin nakikita yung Diyos, pero yung Diyos na kilala ko ng kataas-taasan, hindi yung naibaba. Ang naibaba kasi, respeto lang ako sa Kanya. Kapatid lang natin sila, nangangasiwan dito. Okay? Sa panahon na yon ay ganyan nga ang nangyayari. Hindi natin pwedeng baliwalain yan. Kababaihan na ngayon ang may hawak sa huling kapanahunan. Kaya mas maraming babae ngayon, kaya nga, kagaya ng bakit mayroong tumboy, mayroong bakla, babae din ang nun. Yung tumboy, nagpakalalaki, pero babae naman yon. Yung bakla, yung parang gano'n, mga nangyari. Respeto mo na lang yan. Huwag na tayo mag-discriminate sa kanila. Mga kapatid din natin yan na gumaganap. Wala naman kasing dito, banal sa mundong ito. Entablado lang tayo dito. Kanya-kanyang ganap, kanya-kanyang teritoryo. Kaya, mga teritoryo yan. Kaya nandyan yung mga agi-agiman, mga sapin-sapin, yung mga Kasi marami nga naman dito, mga teritoryo ng mga espiritu nga narito. Kaya, respeto natin sila. Kaya, hindi ko yan issue sa akin. Mga kaibigan natin yan, mga gumaganap. Kailangan lang natin maunawaan. Ganito yan, mga kaibigan, para maintindihan mo. Ang 10 espiritu nga nasa iyong katawan ay dapat daigin ng 3. Tama? Ang 10 espiritu nga nananahan sa ating katawan ay dapat daigin sa 3. Ano yung 3? Unawa, katuwiran, at katotohanan. Kapag yung 3 na yan, yung katotohanan, unawa, at katuwiran, baliktarin mo man yan, para kang, na-oversee mo na nga ang mundo. Naiintindihan mo ang kalagayan. Daigin mo yung, sabi nga ng aking kaibigang pastor, yung PGH, puot, galit at hinanakit, jealousy, envy, at marami pang iba nga mga katulad noon. Kailangan daigin yan sa 3 ng unawa, katuwiran at katotohanan. Kaya dito, sabi ko nga sa iyo, ikikan lang ang mundo sex, life, and happiness. Happiness lang tayo rito. Walang nabago rito. Maraming entablado rito. Ay, nako. Bawat relihiyon, sabi ko nga, mas marami pa ang relihiyon kaysa barangay. Nagsisikap sila na dalhin ang tao sa langit. At sabi na, may ginto daw sa langit. Sabi ng Bible. Kaya minsan nakakalungkot. Si Kristo ang, para malalaman ninyo kapatid at kaibigan lamang ang turingan nila noon sa kanyang ministeryo. Siya lang lamang ay tagapamagitan. Kaya lang, ginagawa ninyong Panginoon. Kapatid lang natin yan sila. Si Yahweh, si Yahweh, El Shaddai, ang daming pangalan yan. Yahweh Shai, lahat ng mga dyan, sila Baali, Osmodios, anumang mga pangalan na titulong ikinapit sa kanila, laro nila ang mundo. Laro lang nila ito ang mundo. Nakuha ninyo. Kaya, kaibigan, kailangan natin ay maiintindihan natin yan, ang mga bagay-bagay na yan, para naman, lalong magkakaroon tayo ng knowledge at wisdom sa ating hinaharap ngayon. Okay, magpatuloy tayo mamaya-maya lamang, magpakilala muna tayo sa ating himpilan, at babalik tayo mamaya-maya lamang. Thank you.
Okay, babalik tayo sa topic natin. Ang mundo ay conspiracy lamang ng mga gumaganap dito sa bawat kapanahonan. At ang sinasabi na Holy Spirit na lumilim kay Maria, ang holy, banal yun. Hindi nagkikipagniigan yun. Espiritu lamang ang lumilim kay Maria. Ang tanong, kaninong espiritu yun? Hindi naman kasi nakikita ang espiritu kasing laki ng tungaw lang kaya yan. Kaya lumilim. Ang pagniniigan kasi ay dalawang bagay, dalawang paraan yan. Ang espiritu at ang laman. Nakita niyo sa YouTube, nakikita niyo parang mayroong nagpupumpiang na mga espiritu ang nakikipagniigan doon. At madalas mangyayari 'yon. Yung bang ang iyong anak ay ibang mukhang inkanta, iba ang aura, iba ang espiritu 'yan. Mayroong espiritong nakikipagtalik diyan. Ganun ang nangyari kay Maria. Siya yung nagmamanipisto sa mga nagro-roll sa mundo. Kaya nga, hindi siya tinanggap doon sa Jerusalem dahil sinasabihan siya na prinsipe ng kasinungalingan si Kristo. Makalagay kaya dyan sa Bible. At saka yung pagpunta ni Kristo ngayon dito, hindi na siya tagapagligtas, tagapagwasak na kaya. Kaya nga, dami ng ulan, dami ng Bakit? Wawasakin na niya ang mga taong hindi tumanggap sa Kanya at yung tumanggap sa Kanya. Ba, dalawa yan. Paano ngayon yan, kuya? Yung tumanggap sa Kanya at yung hindi tumanggap sa Kanya. Bakit? Naikalakal ang Kaniyang salita. Tama. Malawak na kalakalan nga nangyari ang Kaniyang salita. Na-merchandise ang Kaniyang salita. Galit siya. At lalo naman yung nagagalit siya sa hindi tumatanggap sa Kanya. Hindi kasi tayo makasumpong kapag hindi mo na tayo sasakop, makipaghilaan mo na tayo, magpasakop mo na tayo kay Kristo Jesus. Siya kaya tagapamagitan. Tanggapin mo siya. Tagapamagitan siya. Kapatid natin siya. Yan lang naman ang turingan nila noon sa panahon na yun Hindi ka po pwedeng hindi ka muna tiklopin ni Kristo bago ka papasok sa aral ng hiwaga. Papasok ka sa inahan. Ang may dala ng hiwaga ay ang ating inahan. Hindi natin pwede siyang baliwalain. Para mabuo ang sagrada na pamilya, buuhin mo, kapatid, kaibigan, ang ama, ang ina. Sumisimbolo ito ng langit at lupa. Ang ama, ang ina, ang anak at espiritu. The sacred family. Hindi rin yung Maria ng Katoliko. Hindi yon. Kailangan ninyong matanggap yon, yung ama, ang ina, Diyos Ama, God of Goddesses ang ina natin. Kanya nga, kaya nga Mother Earth ang tawag sa Kanya. Di ba? Amazing woman. Siya yun Siya yung naghayag ngayon ng Eskriptura Sola. Kaya nga tayo ay nasa himusula na tayo. Aral ito ng katanghaliang tapat. Tanghaling tapat. Yung bang anino mo ay wala ka nang sumusunod na anino. Kapag umaga, madaling araw, medyo hindi pa kompleto ang liwanag. Kaya nga, ang tawag sa kanya, Star of David. Kasi siya naman talaga yung Star of David. Ipinanganak siya ng madaling araw sa sabsaban. Okay? So, ganito yan, Kailangan natin tanggapin ang ama, ang ina, ang anak at espiritu. Pero, hindi mo natin pag-usapan puntang langit. Kung saan nakalabas ang ating inahan, doon ka muna babalik. Ang iyong espiritu, kung ikaw ay nakapasa, kung ikaw ay may pagsuko kay Kristo. Continuations ito Hindi natin inaalis si Kristo dito. Walang ganon. Manapay, may turnover kasi yung power. Papunta ka muna ng Eden. Papunta ka muna doon ng Biringan. Saan yun? Sa Samar lang yan. Nandoon yung portal.
Alam nyo na yon. Sino yung taga-Samar sa inyo? Makikipag-ugnayan kayo, tawag kayo sa himpilan. Kasi kailangan na ninyong malaman itong aral ng kabakasan. Naintindihan sana ninyo ang aking paliwanag. At si Kristo hindi na ngayon ay tagapagligtas sa kanyang pagbalik. At dumating na siya. Tagawasak na siya. Kapayapaan ba ang dala nila? O gusto niyo malaman? Sige, mga ngatuwiran nga kayo kung paano ninyo to ipapangatuwiran. Ano daw ang konteksto nito? Pinaliwanag na nga ni Kristo ang kaniyang gagawin Ano sabi dito sa Matthew 10? Makinig kayo, may dala akong Bible, okay? Matthew 10, verse 34. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Sinabi na, inamin na kagad niya. Anong sabi niya? Ulitin natin 34, Matthew 10:34. Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Maliwanag, kapatid. Naparito ako upang magdala ng tabak. Abay, tabak, espada ito. Magkabilaan talim yan. Okay, alam ko yan. Hindi kapayapaan. Ulitin natin. Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. 35. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama. Ano pa? Ang anak na babae at ang kanyang ina. At ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Paliwanag, Pastor. Saan ka pa? Ang tatay, pastor. Ang nanay, diakonisa. Ang panganay, Mormons. Seventh-day Adventist. Grupo sila ng mga relihiyon. Kanya-kanya nga lang. May kapayapaan ba? Tapos ang common denominator niya, si Kristo pa rin. Kaya magulo ang mundo. Kaya nga narito ng ating inahan para i-correct, bubulgarin na niya ang kabalbalan na ginagawa ng kanyang anak. Nakuha ninyo? Kaya balik tayo sa inahan. Ilaw ng tahanan. Kaya kailangan natin maiintindihan yan. Ang ating inahan, siya yung simbolo ng ilaw ng tahanan at ilaw ng katanghaliang tapat. So, importante yan. Maintindihan natin yan, kapatid, kaibigan. Kaya, ako ay nagsisikap sa inyo para madala natin ang ating mga kaibigan, kapatid, mga kamag-anakan na hindi tayo pwedeng biyahing langit. Walang hagdanan papuntang langit. Punta muna kayo ng Eden, kung saan nakalabas ang ating inahan at ang sanhi ng tukso ay ang nailabas. Di ba nailabas sa Eden ang ating inahan? Natukso si isang boses. Sino yung tumukso? Yung naibaba. Ang nakababa mula sa langit. Doon nagsisimula ang kasalanan. Kaya go to the world and multiply. Kaya dumami tayo ngayon. My God. Simple lang naman paliwanag yan Kaya hindi tayo biyahing langit. Biyahe mo na tayo ng Biringan. Biyahe mo na tayong Eden. Baka sakali may hagdanan pa roon papuntang langit. Nakuha ninyo? Kaya balik muna tayo sa ating inahan para mabuo natin ang sagrada na pamilya. Sagradang pamilya na ito ay kailangan natin ay ganapin. Lalo na sa kawakasan ngayon, kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, di ba maliwanag yung sinasabi ko sa inyo kanina sa Matthew? O, di ba? Paano ngayon ninyo ipamangatwiran, mga kaibigan ko, mga pastor? O sa mga hindi pa nakaabot, huwag ninyong isipin ito talagang tahasan na sinasabi ni Kristo Jesus ito. Sa 34, Matthew 10:34, huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ko upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Grabe na to. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. Di ba sinasabi ko sa inyo, paano mangyari yan? Ang tatay, pastor. Ulitin ko lang ang tatay, pastor. Ang ina, diakonisa. Ang panganay ng anak, Mormons. Sabadista. Sa Bisaya pa, nagkalandrakas ng kanilang relihiyon. Wala na magkadimao ba? Gubot. Nagka-problema tayo ngayon. Anong gagawin mo ngayon? Mga tuwiran ka sa akin ngayon, pastor. Sige.
Sabihin mo sa akin, ibang konteksto. Si Kristo na nga nagsalita dyan eh. Kaya ito na nga, parusa na nga ang ginagawa niya ngayon eh. Bakit? Pinaparusahan niya ngayon. Ang pagbalik niya, bumalik na siya. My gosh. Bumalik na siya. Akala siguro ninyo kung paano siya nag-ascend at ganun din ang kanyang pagbalik muli. Wala na, hindi ganun. Bumalik na, nagpaparusa na nga siya. Ito na yung bagyo eh. May mali. Kailangan natin maiintindihan. May mali. Pinaparusahan niya yung hindi tumanggap sa kanya. Pinaparusahan niya ang tumatanggap sa kanya. Bakit? Nakalakal ang kanyang salita. Na-merchandise ang kanyang salita. Pinagkakitaan ng gusto ang kanyang salita. O, saan ka pa? Siyempre, kapag kayo mga ngaral, kailangan mo talagang kumita nga naman. Ang tawag nga doon taga-kita. Ang tawag sa kanila, taga-kita. O, di ba? Kailangan naman natin maintindihan yan O, kailangan natin magkaroon tayo ng kaunawaan sa mga aral na ito sapagkat ito ay aral ito ng kawakasan. Wawakasan ang mundo. Mabago ang lahat ng sistema. At kapag kayo nasa aral ka ng hiwaga, wala ka na sa talinghaga, at saka wala ka na doon sa himala. Ang himala kasi noon siya pa lang ang gumaganap eh. Ang dami na ngayong ilusyonista kaya. Ang dami ngayon nagpe-perform. Yung may napapanood na ako diyan kung paano nangyari noon. Ganon mga ilusyonista. Marami na ngayong mga ginaganap ngayon. Kaya nung araw si Kristo lang ang gumaganap niyan. Ngayon common na yan ang ginaganap ngayon. Marami na ngayong mga himala ngayon nangyayari sa kababalaghan sa mundong ito. Ito hindi ito kababalaghan yung bagyo ha. Tandaan ninyo na matindi ang parusa ngayon sa ating kapanahunan. Nasa kawakasan na po tayo. Kakatanggap ko lang ng mensahe sa kanila nga mag-ingat ang lahat ng mga, lalo na sa mga saisyan dito sa ating karatig bansa, sapagkat sa kabuuan ay maraming bilang ang mawawala na tao. Ito ngayon ang mangyayari sapagkat ibinuhos na ang ikapitong mangkok na puot ng Diyos sa sangkatauhan. Yung ganap ngayon ay tuloy-tuloy na ito. Hangin, bagyo, lindol, naniningil na ang ina ng kalikasan sa atin. Hindi natin kasi inalagaan ang ina ng kalikasan. Minimina natin siya, kinukuha ang ginto, kinukuha ang mga mineral, galit na ngayon ang ina ng kalikasan. Kaya ano nangyari sa ating kapanahonan ngayon, ay nagdurusa na po tayo. Ngunit, sa mga tumanggap sa aral na ito, kung mayroon tayong kapighatian, may dahan-dahan naman yung kasaganaan sa mga tumatanggap ng aral na ito. Mayroong pagpapala at biyaya sa mga nakaunawa dito. Sapagkat ang biyaya dito, ang kayamanan ay nandiyan pa rin. Hindi pa lang na-distribute sa sangkatauhan. Ang ina pa rin natin, kaya nga ang magbibigay niyan. Kaya back to zero na tayo. Back to the mother account na ngayon ang mga kayamanan nga pinautang ni Marcos, ang ina ng kalikasan na ang gaganap ngayon. Kaya lang may sinasabi si Marcos, who you are, the strong nations. If you do not know the password, you cannot touch the wealth of humanity. Anong sabi ni Rizal? Lumingon ka muna bago ka makarating sa iyong paroroonan. Anong sabi ko sa inyo kanina? Ang Malacanang, anong nakalagay riyan? Sino nakaupo diyan? Di ba palas ang nakalagay diyan? Malacanang Palas. Malacanang Palas. Nakatira ngayon diyan presidente. Windang ang ating gobyerno ngayon. Darating ang araw, kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, na magkaroon ng pagbabago ang lahat. Muling uupo ang hari natin diyan. Believe me. Kaya patunayan niya ang Malacanang palasyo talaga ng harian. Kailan may batas siya. Ang batas ng hari ay kailanman hindi mababali. Ibabalik ang maharlika.
Kingdom of Maharlika, the land of Ophir, the great Lemurian Empire. Ang ating kabuuhan na pangalan yan. Ibabalik na kasi ang Lemuria. May paglubog at paglutang ito. Nakuha ninyo? May ilulubog sa bayang ito at mayroon namang ilulutang. Kaya maraming mga collateral damage dito. Kaya mag-ingat kayo sa ating kapanahonan. Ingat-ingat lang. Lalo na mga taga-Kabisayaan, taga-Kamindanawan, at sapagkat ang hangin, ang bagyo nito ay tuloy-tuloy pagbabadya. Naka-ano na to sa amin eh. Naka-minsahe na ito sa amin eh. Kahit nga yung bulang apoy nga ganap doon sa Los Angeles noong January 7, auno pa lang ng January, nakaminsahe na sa akin yan. Nangyari nga. So, walang minsahe sila nga hindi nagaganap. Kaya tayo ngayon ay babalik tayo sa ating inahan. Back to the mother account na po tayo. Kaya patuloy lang tayo dito sa ating pakikinig. Maaring sa susunod ay ating pag-usapan naman yung structure ng sistema ng ating gobyernong parating. Kasi monarkiya na tayo. Mayroon tayong structure kasing susundin. Monarchy, parliament at federal. So, marami tayong pwedeng tatalakay. Kaya lang hindi ako makamove on dito sa ating aral eh. Nakailang balik ako dito dahil gusto kong mag-sink in sa inyong puso at isipan ang mga bagay na ito. Okay, dahil na isang oras lang ang ating pagganap dito sa himpilan at sa susunod ay magkita-kita muli tayo at sa ngalan ng ating manager ngayon dito, si Mads Pangulima, at binigyan tayo ng pagkakataon. At mayroon pa kasi tayong susunod na programa dahil ito sa aking kaibigan, kay kapatid na Kahar Salik. At siya naman ngayon ang susunod na magbibigay ng kanyang programa. So, maraming salamat sa inyong mga tagapakinig, no? Mga kaibigan natin, Sunny Boy Delgado, Sister Virgin, at mga CCN group na nandyan sa Montalban, Cebu, Davao, at sa iba't ibang lugar yan. Marami kasi ang CCN patrollers ngayon dito. Bacolod chapter ay ang taga Bacolod chapter. Napakinggan ko yung inyong programa. At mabuhay po tayong lahat. At magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig. Bye-bye. Sa wala ng ating CGN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83.